Kim POV. Mula nung magkakilala kami ni Jacob, ito pa lamang ang pangalawang beses na makakatungtong ako sa bahay nila. Noong unang ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Pero sa pagkakataong ito, ay kasama ko niya si Gabriel. Kagaya nung una kong dating sa bahay nila Jacob. Napakabait sa akin nila mami. Ganun din ang naging trato nila kay Gabriel. Binigyan din nila ng sariling kwarto si Gabriel habang kami ay naninirahan sa mansyon nila Jacob. Huwag kayong mahihiyang kumilos dito sa bahay ha? Kim, alam mo naman kung kanino hingin tulong kapag may kailangan kayo. Sabihan mo na lang din ang kapatid mo kung sakali may kailangan kayo. Huwag kayong mahiyang magsabi kay Manang. Ang kininyong sarili niyo itong bahay. Wika ni Mami na tuwang-tuwa. Salamat po Mami, magpahinga na din po kayo. Yumakap ako sa kanya at nagpaalam na munang magtutungo sa aming silid para makapagpahinga. Halos ilang araw din kasi ako niya sa ospital. Kahit na sabihing natutulog lang ako, ay nakakaramdam pa rin ako ng kakaibang pagod. Nakikibalita ko kila Mia kung namamataan nila si Mama at Papa. Pero magmula na magkagulo sa bahay hanggang ngayon, ay hindi pa rin natatagpuan sila Mama. Tumawag naman sa amin ng mga pulis at ayon sa huling report sa kanila, ay nakita sila Mama niya sumakay ng barko papuntang Cebu. Hindi naman namin alam kung sinong pupuntahan nila doon dahil wala naman kaming kamag-anak sa Cebu. Dumaan ang ilang araw at umabot na ng linggo. Naghilom na din ang mga sugat sanhi ng pagkakabangga sa akin, kaya nakakakilos na ako na maayos sa ngayon. Naantala ng ilang araw ang aming pag-alis patungong Italy dahil sa aksidenteng nangyari. Nakatakda itong matuloy sa isang linggo. Dahil hindi naman makita si Mama, ay hindi na kailangan mamroblema pa ni Gabriel para magpaalam sa aming magulang. Papaalis sana kami ng bahay nila Jacob para mamili ng ilang gagamitin namin sa Italy nang biglang dumating sila Mrs. De La Cruz. Napaaga ang kanilang pagpunta sa bahay, taliwas sa aming napag-usapan na magkikita sa susunod na araw. May kasama silang isang matipunong lalaki na may dalang attache case. Sa itsura nito, ay masasabi kong isa siyang attorney o lawyer. Alam kong importante ang kanilang sasabihin. Sigurado kami tungkol to sa DNA result na sinagawa sa pagitan namin ni Mrs. De La Cruz. Pasensya na kung naabala namin ang iyong pag-alis. Hindi na din kasi ako makapaghintay na malaman ang katotohanan. Kaya naman pagkalabas ng resulta, ay dumiretso na kami dito. Sabi ni Mrs. De La Cruz sa amin. Wala pong problema yon. Ayos lang naman po. Pwede naman kaming umalis mamaya pagkatapos basahin ang resulta. Sagot ko naman sa kanya. Ngumiti lang siya sa amin. Inanyayahan na siya ni Mami upang pumasok na sa loob. Pasok kayo Aurora. Dito na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Mahalaga para sa ating lahat ang malaman ng katotohanan tungkol sa pagkatao ng aming daughter-in-law. Mahal namin si Kim bilang sarili naming anak. Kaya naman gusto naming malaman kung ang tinuturing niyang magulang ang kanyang illegitimate parents o kayo ba ni Benjamin ang kanilang magulang? Sabi pa ni Mommy. Magkakasabay na kaming lahat pumasok sa sala. Tahimik lang ako sa pagkakaupo. Nakikinig sa nagiging usapan nila Mommy Samantha at Mrs. Aurora. Isama din namin si Gabriel sa aming pagpupulong upang maging saksi siya sa anyong magiging resulta ng sinagawang DNA test. Kapit ni Jacob ang aking mga kamay. Nang dumako na sa parte ng pagbasa ng resulta, ay tumagaktak ng aking pawis. Bugal-bugal ang malamig na lumalabas sa aking katawan. Binuksan na ito ng attorney na pinakilala nila Mrs. De La Cruz sa amin. It's 99.9% that you are the lost daughter of Mrs. De La Cruz. 2 beses na isinagawa ang DNA testing sa magkaibang ahensya, ngunit parehas lang naging resulta. Sabing attorney na kasama nila Mrs. De La Cruz. Humagulhol naman at yumakap na mahigpit sa akin si Mrs. De La Cruz. Hindi ko maintindihan ang aking mararamdaman. Para akong estatwa na walang pakiramdam at naninigas sa akin kinauupuan. Bumalik na lang ako sa realidad na maramdaman ko ang pagpisil ni Mrs. De La Cruz sa aking kamay. Okay ka lang ba, Angel? I mean, Kim? Hindi kita pipilitin kung hindi mo gustong pangalan ni Angel. Sabi pa niya sa akin. Panay ang kanyang pagyakap sa akin. Natutuwa din ako sa naging resulta ng DNA test. At least ngayon,
Alam ko na kung bakit gano'n na lang ako tratuhin nila mama. Umiyak ako at yumakap sa tunay kong ina. Ang tagal na panahon na hinintay ko malaman ang kasagutan sa napakaraming tanong na palaging tumatakbo sa aking isipan. Kaya naman pala nung una ko palang kayong nakita, kakaiba na po yung pakiramdam ko. Parang ang gaan-gaan ng loob ko sa inyo. Malambing kong sabi sa kanila. Okay lang sa amin kahit ano maging desisyon mo. Pero magmula ngayon, Kim, hayaan mo kami ng daddy mo na iparamdam ang pagmamahal namin sa'yo. Anak, ang tagal naming hinintay ang pagkakataong to. Alam ko mailang ka pa sa una. Pero heto kami anak, handa kang suportahan. Iintindihin at mamahalin ng buong buo. Hindi ko napapalitan yung pangalan kung yan ang gusto mo. Ang anak ko. Maluhaluhang sabi ni Mommy Aurora. Simula ngayon, tatawagin mo na kaming Mommy at Daddy. Sabi pa niya sa akin. Nagyakapan kaming tatlo. Tumingin ako kay Jacob at nakangiti siya sa akin. Buong maghapon kami nagkwentuhan ng aking tunay na magulang. Masaya ako dahil naramdaman ko na ngayon na tinatawag na pamilya. Napakasaya ng aking puso at isipan. Ngunit isa sa mga naging kahilingan ko sa kanila, ang plano kong pagpapatakbo ng negosyong binuo namin ni Jacob sa Italy. Inabisuhan ako nila Mommy na dadalaw na lang sila sa amin sa Italy. Mapapalimit ni umano ang kanilang pagiging magdalaw. Isang bagay na hindi tinutulan ng aking asawa. In fact, sinabihan sila ni Jacob na kung gugustuhin nila magstay na matagal, ay walang problema. Dahil madaming silid ang aming bahay na pwede nilang tuluyan. Masayang nagtapos ang aming gabi. Masaya ako nagkukwento sa aking asawa ng mga napag-usapan namin nila Mommy. Magiliw naman tong nakikinig sa akin. Aurora POV. Ngayong nasiguro kong si Kim na nga ang nawawala kong anak, lalo kong pag-iigtingin ng pagpapahanap kay Amelia. Hindi ako makakapayag na hindi niya pagbayaran ang kasalanan ginawa niya sa amin ni Benjamin. Tinawagan ko ang lahat ng aking mga kontak para mas paigtingin ang paghahanap sa mga to. 24 years ang ninakaw niya sa amin na sana'y masayang banding ng aming pamilya. Ako ang dapat na naging saksi sa kanyang development. Mangiyak-iyak ako habang nasa loob ng sasakyan at inaalala ko ang mga huling araw na nakita ko si Kim at nakapitan sa aking mga bisig. Ang dating gabi-gabi kong pag-iyak ay napalitan ng matinding excitement na makita ko ang aking anak. Halos hindi na ako makatulog sa kakaisip na makita ko tong muli. Parang ang tagal ng oras, hindi ko na mahintay ang magbukang liwayway. Inaya ko na si Benjamin na magtungo sa bahay nila Kim. Ilang araw na lang kasi mananatili ang mga to dito sa Pilipinas, kaya nais kong sulitin ang mga sandaling makakasama ko to. Hindi din naman malaking problema ang paglipad ng mga to, dahil handa naman akong bisitahin ang mga ito sa Italy. In fact, naglilinis na kami ni Benjamin ng mga meetings namin, dahil plano naming puntahan to kaagad doon. Dala ang aking mga pinamiling mga designer bags, shoes and clothes para sa akin nag-iisang anak, ay nagtungo na kami sa mansyon nila Samantha. Pagdating namin sa mansyon, ay magiliw kaming sinalubong ng aking anak. Nakakataba ng puso dahil naghihintay din pala to sa aming pagdating. Mula sa malayo, ay kumakaway na tong parang bata na may malaking ngiti sa kanyang labi. Pagbaba namin ni Benjamin sa sasakyan, ay nagbeso muna ako sa mga to. Kasama ni Kim sila Samantha at Alfred. Nakong Aurora, ang anak mo, kanina pa yan gising. Ang aga-aga nagluluto na ng almusal at paparating nga daw kayo. Pinipigilan ko nga. Sabi ko hayaan niyang si Manang na lang ang magluto dahil baka samaan siya. Sabi ni Samantha sa akin. Okay lang po, Mami. Gusto ko din naman po yung ginagawa ko. Naghanda po ako para sa ating lahat. Malambing na sagot naman ni Kim. Dumating na din si Jacob at namalikto sa asawa at yumakap sa likuran. Nag-aasaran pa kami mga balae. Naku, Samantha, mukhang mapapaaga ang kasal ng pagkakaroon natin ng apo. Saad ko naman sa kanila. Ayan ang noon ko pang hinihiling dito kay Jacob. Mabuti na nga lang at inuwing babae dito sa amin ay si Kim. Bilib din ako sa anak mong yan. Masipag at mapagmahal sa pamilya. Kahit nga winawalang hiya siya ng kanyang kinilalang pamilya, ay napaka mapagbigay pa rin niyang si Kim. Nung nalaman kong trato niyang Amelia kay Kim, naawa talaga ako sa bata.
Kasi nakita ko kung paano nagsakripisyo yung si Kim para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kinikilalang magulang. Pero sa kabila ng lahat, binabaliwala lang siya ng kanyang mga kinikilalang magulang. Sabi naman ni Samantha sa akin. Hindi naman kami nag-uusap ng tungkol kay Amalia sa harapan ni Gabriel. Dahil alam ko nasasaktan pa rin to sa tuwing na pag-uusapan ng hindi magandang kanyang mga magulang. Huwag po kayong mag-alala, tita, Mami Sun. Bibigyan na namin kayo ni Kim ng apo. May pagkindat pang kay Kim na sabi ni Jacob. Nagtawanan naman kami dahil sa sobrang pamumula ng pisngi ni Kim sa hiya. Ay naku Jacob! Nahihiyang hinampas ni Kim ang braso ni Jacob. Tatawagin ko lang po si Gabriel para makakain na tayo. Wika ni Kim. Huwag ka na mahiya Kim. Sooner magkakatotoo na yan. At kapag nangyari yon, halos hindi mo makikita ang anak mo. Kaming bahala ni Samantha na mag-alaga sa baby niyo ni Jacob. Bahala kayo mag-asawa kung ano gusto niyong gawin. Malakas na halakhakan ang bumalot sa buong mansyon. Masaya naming pinagsalu-saluhan ng almusal na hinanda ng aking anak. Matapos kumain, ay inabot ko muna kay Kim ang mga dala ko para sa kanya. Meron din para kay Jacob, Samantha, Alfred at Gabriel. Tuwang-tuwa ang aking anak. Alam kong hindi to mahilig sa designer's bag. Dahil bago ko to binili, tinanong ko muna si Samantha sa mga gusto ng aking anak. Pero gusto ko maranasan niya ang sarap ng buhay. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Alam ko din na kayang ibigay ito ni Jacob sa kanya. Pero gusto ko maging ina sa aking anak. Nang matapos kami habang nagtsatsaa, ay nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Nagtungo kami sa garden at doon pinagpatuloy ang pag-inom ng aming tsaa. Anong plano niyo ngayong mag-asawa? Tanong ni Mami Samantha kay Mami Aurora. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na mahuli na sila na Amelia. Ang huling lead ng mga pulis ay nasa Cebu umano to. Hindi naman malinaw pa kung saan ang eksaktong lokasyon nila. Sagot ko naman sa kanila. Pasensya na Gabriel, pero hindi ko mapapatawad ang ginawa ng mga magulang mo. Dapat sila maparusahan. Sabi ko pa sa kanila. Naiintindihan ko naman po kayo. Mali po talagang ginawa ng mama ko. Dapat hindi siya magtago sa batas kung may dahilan naman siya. Dapat lumantad na siya. Humihingi po ako ng tawad. Dahil ng kila mama, hindi niyo agad nakasama ang anak niyo. Nakita ko ang biglang pagkalungkot sa mukha ng batang to. Gabriel, wala ka namang kasalanan sa amin. Maaari mo pa rin naman maging ate si Kim. Kung yun ang nasa puso mo, kung pwede nga lang kitang ampunin, bakit hindi? Ituring mo din kaming pangalawang pamilya mo. Nakangiti kong sabi kay Gabriel. Nakita ko naman ang biglang pagliwanag sa mukha niya. Naiintindihan ko din siya dahil nawalang parang bula ang buo niyang pamilya. Kung kakailanganin niyo po ng tulong mula sa amin, ay handa pa akong tumulong sa kahit na anong paraan. Sagot naman ni Jacob sa amin. May isang bagay akong gustong hilingin sa pamilya niyo Jacob na taga makakatulong sa atin. Sagot ko kay Jacob at sa pamilya niya. Kim POV. Nakikinig lang ako sa usapan nila Mami Samantha at Mami Aurora. Tinitimbang ko din ang sitwasyon dahil kaharap din namin si Gabriel. Ayokong sumama ang loob ng aking kapatid sa kanila. Kahit na hindi ko siya kadugo, ay tinuring ko tagang kapatid si Gabriel. Kaya mahalaga sa akin ang kanyang nararamdaman. Mabuti na lang at marunong makaintindi ang kapatid kong to. Sa lahat ng napapag-usapan, ay hindi sumasama ang loob niya. Nakikinig lang din siya sa mga plano at nais mangyari nila Mommy. Sige Aurora, sabihin mo, anong maaari naming itulong sa'yo? Sabihin mo lang at hindi ka na magdadalawang salita pa. Sagot naman ni Mami Samantha. Naisa na namin ni Benjamin na magpa-press conference upang mas mapabilis ang paghahanap kila Amelia. Isa pa, naisa din naming ipakilala officially si Kim sa buong mundo bilang anak namin. Dahil nais naming makilala ng lahat ang nag-iisang tagapagmana ng De La Cruz Corporation. Alam ko nagbubuo na kayo ng sarili niyong negosyo anak. Kumapit si Mami Aurora sa aking kamay. Pero nais ko lang malaman mo na ang De La Cruz Corporation ay ikaw at ikaw lang ang maaari maging tagapagmana. Okay lang, kahit na ipamanage mo to sa iba.
Basta ikaw pa rin yung magiging utak sa lahat sa kumpanyang itinayo namin ng daddy mo. Sabi pa ni Mami Aurora. Naku, ano ba to? Teka po, hindi ko alam ang sasabihin ko. Namumula na ako kaagad sa sinabi pa lang ni Mami. Nahihiya po ako, Mami. Pero sige po, lalaanan ko ng panahon ng De La Cruz Corporation. Sagot ko kay Mami Aurora. Sige po, tita. Kung yun ang kinakailangan para mas mapabilis ang pagpapahanap kila Tita Amelia, gagawin ko. Sagot naman ni Jacob kay Mami. Ano ka ba, Jacob? Don't call me tita. Call me Mami. Nagtawanan na naman kaming muli. Hindi pa kasi kami sanay parehas si Jacob sa bilis sa mga pangyayari. Kung kailangan niyo po ng picture nila Mama, meron po ako dito. Pwede ko pong isend sa inyo. Sabat naman ni Gabriel. Salamat Gabriel sa pakikipag-cooperate. Wala kami tutulong nito sa amin. Sagot naman ni Mami Aurora. Ngumiti lang si Gabriel bilang tugon. Sinatnan ng mga press conference ang pinahanda nila Jacob mula sa TV network na may pagmamay-aring kanilang pamilya. Namamangha na talaga ako sa kayamanan ng aking asawa. Akala ko ay tatawagan lang nitong kanyang kaibigan o dili kaya ay makikiusap o magbabayad lang sila para makigamit ng studio. Ayun naman pala, ay sa kanila to mismo. Napapailing na lang talaga ako sa aking mga nalalaman. Nagsihanda na din kami at naupo na. Kahanay kong naupo sa lamesa si Mami Aurora, Daddy Benjamin at Attorney Ruiz. Ang attorney nila Mommy na kumakapit umano ng lahat ng legal matters nila Mommy. Bata pa to at matipuno. Siguradong madaming mga babae nagkandara pa dito. Kaya din siguro kahit may importanteng meetings ang aking asawa, ay kinakansal nito kapag nag-uusap-usap ang mga itong sa attorney. Kaya naman kasama ko mula sa likod ng kamera, sila Mommy Samantha at Jacob. Umuwi naman muna ng bahay namin si Gabriel para kumuha ng ilang importanteng gamit niya. Naiwan din kasi niya ang kanyang passport. May tatak na to ng visa pa Italy, kaya naman pumayag akong umuwi siya kahit na alam ko medyo delikado ang kanyang pagbalik sa bahay. Nagsimula na ang press conference. Si Mami Aurora ang unang nagsalita. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ako si Aurora de la Cruz, CEO ng De La Cruz Corporation. Kaya ko kayo pinatawag ngayong araw dahil may dalawang mahalagang bagay akong naisabihin sa inyo. Una, gusto kong ipakilala sa buong mundo nag-iisa kong anak na si Kim de la Cruz. Itinuro ako ni Mommy. Si Kim ang nag-iisang tagapagmana ng De La Cruz Corporation at siya ang magiging kinatawan ng aming pamilya sa gaganaping ball night sa isang taon sa Paris. At pangalawa, nais kong humingi ng tulong sa inyo at sa publiko. Magbibigay ako ng 10 milyong piso kapalit ng kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Amelia Flores. Malaki ang naging atraso sa akin ng taong to. Pinaghahanap na siya ng batas pero madulas to masyado. Ito ang kanyang larawan. Pinakita ni Mommy ang picture ni Mama Amelia sa mga press people. Hinayaan niyang kuhanan ng mga to ang larawan ni Mama. Nang matapos magsalita si Mommy, ay nagsimula na magtanong ang mga press people. Ano nangyari? At anong atraso nitong pinapahanap niyong tao? Mukhang seryoso na gawa niya kasalanan laban sa inyo, Mrs. De La Cruz. Sabing press 1. Yes. Malaki po talaga nagawang kasalanan ni Amelia sa aming pamilya. Kinidnap niya si Kim noong bata pa ang aking anak. Last 24 years ago naganap to sa Saudi Arabia. 24 years ang nasayang sa masayang banding sana namin ng aming anak. Sagot naman ni Mommy. Anong reaksyon mo dito, Miss Kim? Kilala ang De La Cruz na katay-up ng iyong asawang si Mr. Salvador. So magsasanib person na pala ang dalawang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Sabi naman ng press 2. Napangiti naman kami ni Mommy sa birong yon ng press. Sa totoo lang po, nagulat talaga ako sa drastic change ng buhay ko. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap ay malalaman mong miyembro ka pala ng isa sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Nakaka-overwhelm po, pero at the same time, nakaka-pressure, mas lalo ngayon. Sagot ko naman sa press people. Last question na po bago tayo tuluyang magsarang conference na to.
Saan po ba ang last lead na maaaring makita tong sila Amelia Flores? Tanong naman ng press tree. Huli tong nakita na sumakay sa barko patungong Cebu. Ayan lang yung huling clue na nakuha namin mula sa kapulisan. Maraming salamat po sa mga dumalo. Hindi na natin patatagalin pa. Once again, maraming salamat po. Masayang pagpapaalam ni Diane sa mga press people. Pagkat ng video, ay nagpatuloy ng 30 minutes pa ang tanungan at balik-taktakan namin. Maggiliw naming sinagot ng kanilang mga katanungan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga ito.